Attention mga Filipino senior citizens, alamin natin ang pinaka-latest update ngayong 2025 dito sa Universal Social Pension Bill. 1,000 piso, walang pipiliin para sa lahat, mayaman o mahirap. Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto na, dahil 2025 na tayo ngayon, atin pong aalamin, magbibigay tayo ng update kung ano na po ba ang status sa Universal Social Pension Bill na magbibigay po ng pantay-pantay na pensyon para sa lahat ng mga senior citizen. Mamaya-maya po yan, pero bago ang lahat, kung bago ko pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So dito, diretso tayo sa ating topiko, itong Universal Social Pension Bill. Dahil ngayon, no, nasa unang linggo pa lang tayo, no, sa bagong taon 2025. Ating kukumustahin dahil last year, no, last December ay hindi po ito nahabol, no, ang ating Universal Social Pension Bill na inaasahan po ng ating mga lolo at lola. Hindi po siya nahabol na maipasa dyan sa Senado. So, ito nga po ang ating kukumustahin ngayong January 2025. Nananatili po siya, no, na pareho ang status nung nakaraang buwan, Disyembre, na ito ay aprobado pa lang sa hanay po ng Kongreso o sa Kamara. And sinasabi nga po ng ating mga senior citizen groups, no, senior citizen party list, na isang napakalaking development, napakalaking achievement itong pagpasa sa Universal Social Pension Bill dyan sa hanay ng Kamara, no? Matapos nga po itong paboran ng nasa mahigit 200 kongresista during sa third and final reading nito mga ka-vlog. So, tinuturing talaga itong malaking achievement, no, para sa mga senior citizen, itong pagkapasa, no, pagka-approve dyan sa Kamara dito sa Universal Social Pension Bill. Dahil matagal na itong nakabinbin dyan sa Kongreso. Napakatagal na talaga mga ka-vlogs, no? Hindi ito umuusad. Kaya labis po ang galak ng ating mga senior citizens nang ito ay ipasa dyan sa Kamara. Ang susunod po nito, no, after the Kamara ay susunod naman po ito na isasalang sa hanay ng Senado. Sa ngayon, no, ipapasa pa ito sa Senado. So, the Senate, no, ating mga senador ang siyang magbabalangkas na naman dito sa panukalang Universal Social Pension para po usisahin kung ano po ang objective nito, no? Kaya ba ng budget? Sino-sino ang makikinabang? Will it be for the benefit of the Filipino senior citizens? No, yan po yung titingnan dyan sa hanay ng Senado. And pagbubutuhan din po ito ng ating mga senador. And of course, no, after the voting, kung ma-approve man po dyan sa Senado, ay ang susunod na level nito ay sa mesa po, no, sa mesa ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. And the President will decide if kanya po itong pepermahan para maging isang ganap na batas, itong Universal Social Pension Bill, or i-veto po niya. So, ang veto na term, yan po yung panukala na aprobado sa Kamara and Senate, pero the President po ay kanya po itong hindi pipirmahan para hindi maging batas. So yun yung tinatawag na
veto. So sana naman hindi po ma-veto ng ating Pangulong Marcos. And I believe naman po pro-senior citizen ang Marcos administration. So ang status niya talaga ngayong 2025 ay next na po sa Senado ito isasalang. Yun yung malinaw, no? At least kahit paano aprobado na sa Kamara, and I think mas mabilis po siya na mabalangkas, na mahimay-himay dyan sa Senado, no? Yun po yung ating panawagan sa ating mga senador na gawing prioridad ito sa kanilang pagbabalik ng sesyon, no? I think January 13 ang pagbabalik sesyon ng ating Senado para ngayong taon 2025, and pagtuunan ito nila ng priority, pansin, bago pa man ang halalan, no? Midterm election, no? Ngayong Mayo, mga ka-vlogs. Kaya paano makikita natin kung sino po yung sumusuporta dito sa Universal Social Pension Bill dyan sa Senado, para na din po itong ating mga senior citizen, no, susuportahan, iboboto kung sino po ang sumusuporta dito sa panukalang ito, no? Dahil mahalaga ito sa ating mga senior citizen. And take note, there are more than 12 million according to PSA, and I don't know kung ngayon nadadagdagan pa yan kasi last data pa yan, no? More than 12 million senior citizen ang nasa datos po ng PSA, and that is enough para panalo sa isang senador, di ba? So, mahalaga na alam natin bago ang 2025 national midterm election kung sino po ang sumusuporta dito sa panukalang Universal Social Pension. And alam nyo, maganda talaga itong panukalang ito dahil ito pa ang magbibigay ng pagkapantay-pantay, magbibigay ng pantay na pensyon, buwanang pensyon sa lahat ng mga senior citizen. Ibig sabihin, hindi napipiliin mayaman o mahirap, may source of income o wala, may trabaho o wala, merong sumusuporta na anak o wala, may sakit o wala, may kapansanan o wala, may pensyon sa GSIS, SSS, or PIVAW pension o wala. Naku po, basta senior citizen po tayo, 60 years old pataas, makakasama ha, sa 1,000 piso na pensyon buwanan po yan, bigay ng gobyerno. And actually, hindi po siya diretso na 1,000 piso ang ibibigay po. Dahil ayon sa panukala na ito, mga ka-vlogs, no, the Universal Social Pension, sa unang taon na mai-implement ito, magsisimula po siya sa 500 pesos. And every year, dagdagan po ng 100 piso. So, first year, 500 pesos. The second year, magiging 600 pesos. Then, the third year, magiging 700 pesos monthly. Hanggang po, pagsapit ng 5 taon, no, ay yun na po yung maximum na 1,000 pesos monthly. So, ayon po yan sa ating mga may akda dito sa Universal Social Pension Bill, mga ka-vlogs. And I think lulusot ito sa Senado at magiging ganap na batas dahil pinag-aaralan na ito, napag-aaralan na kumbaga, no, ng ating mga mambabatas, particular ng mga authored nito, mga ka-vlogs, dahil ang pondo nito ay ayon sa kanila, kakayanin ng gobyerno na maibigay. Hindi kailangan mangutang ng Pilipinas. Hindi kailangan mangutang ng gobyerno sa ibang bansa, sa World Bank, para punduhan ang panukalang ito kung magiging batas. Dahil ayon sa kanila, sapat po ang pera ng gobyerno, may kakayahan ng gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng buwan ng pensyon na 1,000 para sa mga senior citizen. So sana naman po, no, panawagan natin sa ating Kamara na madaliin na po ang pag-transmit nitong Universal Social Pension Bill papuntang Senado, and nang masimulan po ang diskusyon, paghimay-himay nito sa kahanay po ng Senado. And ang ating panawagan sa ating mga senador na sana suportahan, sana po buboto ang lahat ng mga senador para po may sabatas, no, itong ating Universal Social Pension Bill. At yan po ang latest, pinaka-latest update dito sa Universal Social Pension Bill as of today, January 8, 2025. Kaya naman, mga lolo at lola, ano ang komento ninyo sa balitang ito? Ano ang reaksyon nyo? Ano ang panawagan ninyo sa ating mga senador at sa ating mga mambabatas? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo
Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click niyo po ang ating join button, maraming perks dyan mga vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.